Magandang araw, Bayang Pilipinas. Isa sa ilalahad ko ngayon, yung isa din sa katanungan nung last na video ko, meron kasing nagtanong doon na kung ano ba yung negosyo na sinimulan ko at kung ilang taon ko ba siya napaasenso. Ang isasalaysay ko sa inyo ay yung unang-unang negosyo na napaasenso ko. Actually, hindi naman ito yung unang negosyo ko na itinayo, pero kauna-unang negosyo na napaasenso ko at hanggang ngayon as of today ay asensado pa rin ito or going strong itong negosyo na to at malakas pa rin hanggang ngayon. Isang multi-million company na siya ngayon. So, ikakwento ko sa inyo ito na kasama yung video clips or may ginawa kasi akong video clips dati na na-post ko na at ngayon ay lalapatan natin ito ng eksplanasyon kung paano ko ito napaasenso at kung ilang taon ba, kung gaano kabilis yung pag-asenso ng negosyong ito. At para dun sa mga nagtatanong, ito yung sagot. Ito yung malilinawan natin kung ano yung mga katanungan ninyo, kung paano ko ba ito napaasenso, anong mga paraan ang ginawa ko kung bakit tuloy-tuloy na umaasenso ang kumpanyang ito. Actually, hindi lang ito yung company ko. Meron akong 4 na negosyo ngayon at iba dyan ay multi-million company, yung iba naman ay bago. So, pero yung pag-uusapan natin ngayon, yung isang negosyo ko na kauna-unahan na itinayo kong umasenso. Simulan na natin. Isang maliit na hardware na, nagsimula ako sa halagang 70,000 na puhunan lang. Yan, medyo malaki na yan kasi mga 6 months na yan na nakalipas simula nung itinayo ko. At ayan ang itsura. Nangupahan na ako niyan, 4,500 pesos sa ganyan kalit na space. Ang space na yan siguro mga nasa 15 to 20 square meter lang. Hindi pa kompleto. Nagsimula ako na walang truck. Tricycle ko lang muna yung mga pangarga ko. Pero after 6 months, na pagsikapan ko makabili ng truck. At ayun, kahit papano, mga nade-deliver na namin yung mga malalaki na. May mga customer kasi na pag hindi ka kompleto, hindi ka nila papansinin o hindi kukuha sa'yo. Kaya na pag handaan ko talaga na bumili ng truck after 6 months. Ayan, after 2 years, 2016, napalaki ko na, nabili ko yung lote na katabi ng tindahan ko dati at in-expand ko talaga yung negosyo ko. Ayan, pinagsikapan ko talaga yan na mapalaki ko kaagad. So, 2 taon lang nagawa ko na kagad multi-million company. Yung mga strategy ko, ayan, nakita nyo, sales orientation. Kailangan din natin talagang i-seminar yung mga sales natin para hindi din sila napag-iwanan. I-innovate natin sila, mag-aral tayo para makasabay din sila. Ayan yung mga office staff, sila yung mga office staff namin. Meron din pala kaming sales mismo sa physical store, dalawa yung klase ng sales namin. Meron kaming office sales at saka physical store sales. So, ayan. O yan yung workforce. Ayan yung workforce. So yan, kunti pa nga lang yan, di kasama sa picture. Ayan, meron tayong mga award o reward sa mga best sales natin. Kailangan talaga natin bigyan ng pasasalamat o incentives yung mga magagaling nating empleyado lalo sa sales. Napakahalaga yan, alaga at yung mga empleyado natin. So, ayan, gawin din ninyo yan sa mga nagsisimula magnegosyo o lumakas na kayo. Yan, pasasalamat sa mga empleyado yan. Yan, sa mga best employee of the month, ginagawa namin yan. So, hindi lang sales ang may incentives. Nagbibigay kami ng bigas dun sa mga magagaling namin empleyado. May kasamang cash. Ayan. So, alagaan natin yung mga empleyado natin na nag-perform naman ng maayos sa kumpanya. Ayan, mga deliveries namin. Yan, mga panahon na yan. Way back 2022 siguro yan. Oh. Mga hanggang Visayas ang naabot ng deliver namin. Ayan. May mga mahaba kami. I-beams yan. So, meron kami mga habang truck para lahat ng pangailangan ng customers ma-deliver namin. Yan, mga culvert. So, kung meron tayong mahabang trucks, masusupply talaga natin lahat ng pangailangan ng customer natin. So, napaghandaan ko talaga yan at saka pinilit ko talaga na magkaroon ng mga mahabang trucks para sa lahat ng pangailangan ng customers natin. So, meron kaming 14 na trucks sa ngayon. Ayan, may mga mahaba talaga. Pick up kami sa mga planta talaga. So, iba kasi ang presyuhan ng planta bukod sa kumpleto
makakamura pa kayo o maganda ang kitaan kapag direkta tayo sa planta. So karamihan ng mga bakal namin, materials namin galing sa planta. Yan, pagsikapan din natin na mangyari sa atin yung ganyan, nakadirekta tayo sa mga malaking paggawaan. Napaka-importante na direkta tayo para maibigay din natin ang maayos na presyo sa mga customers natin, clients natin. May mga kahoy din kami, cucumbers, hindi lang bakal at hindi lang hardware materials. Ayan, mga bakal, so kumpleto. GI pipe, ayan, planta din yan. So, ayun nga, halos lahat ng produkto namin galing planta. Para maganda rin ang presyo at saka kumpleto, syempre. Yan, pick up sa planta. So, mahaba yung truck namin para, yun nga, lahat may provide natin. Yan, promos. Promos sa mga customer pag nakakaipon ng mga, sige yan, mga 4.5 million yan noon. Na resibo, napapalitan namin ng motor. So, pasasalamat din yan sa mga loyal customers namin, mga clients namin na paulit-ulit na kumukuha sa amin. Bigyan natin sila ng pasasalamat, maliit na bagay, pero napakalaking bagay na yan para sa kanila na na-appreciate natin yung paulit-ulit nila na pagbili sa atin. So, yan, pinagsikapan din namin talaga yan na mabigyan sila ng promos, previous discounts, so lahat ginagawa namin para hindi mawala o patuloy pa rin yung pagbili nila ng mga produkto namin. So, ayan, mahaba yan. Iba-iba yung pinamimigay namin. Ayan, mga welding machine, power tools, appliances. Meron pa kami mga ref dyan. Ayan, mga claim ng mga clients natin. So, at least kahit pa paano tuwa sila na na-appreciate natin, napapalitan natin yung paulit-ulit nilang pagbili sa atin. So, yun din sana ang gawin ninyo. Gawin din ninyong inspirasyon itong ginagawa namin. Magbigay rin kayo pa salamat sa mga client niyo kahit maliliit lang. Magtuwang-tuwa na sila sa ganyan. Ikinakatuwa din namin yan na binibigyan namin sila ng pasasalamat sa pamamagitan ng ganyan. Ang bottom line yan ay pasasalamat sa mga clients natin, sa mga paulit-ulit na bumibili ng mga produkto natin. So, napakalaking bagay na yan sa kanila na na-appreciate natin sila. Nakita nyo naman kung gaano kabilis yung pag-asenso ng negosyo na yon na sinimulan ko way back 2014 at ngayon ay isang multi-million company na. So, ganun kabilis. Sa loob ng 10 taon, kaya nating gawing multi-million company at nanganak na rin ito ng maraming kumpanya. Maraming negosyo na ang nagawa niyan. So, paano ba natin ginawa? Ayun, kung babalikan natin, talagang pinag-aaralan natin. Nag-innovate tayo, hindi tayo nagpapaiwan. Kung ano man yung bago ay sinasabayan natin. At nakita nyo naman kung paano ko pinagsikapan na maibigay ng maayos sa mga tao, sa tauhan namin, yung mga benepisyo na para sa kanila, sahod na para sa kanila, at may mga rewards pa, may mga pasasalamat pa kami o ako mismo na binibigay sa pamamagitan ng incentives doon sa mga tao namin. Ganon din sa mga clients natin. Nakita nyo naman din doon na nagbibigay kami ng mga promos, previous discount, nagbigay pa kami ng motor. Ilang motor na rin yung naibigay namin sa mga regular clients namin. So, napakahalaga ng mga strategiya na yan. At hindi lang yan. Kailangan alam din natin kung paano natin masiservisyohan ng maayos yung mga kliyente natin. Hindi lang doon sa promos, discount, at kung ano-ano pa. So, yung services dapat maayos din natin na ihatid ang mga materials nila. At napaka-importante din na nakukumpleto natin yung mga pangailangan nila. Kasi karamihan talaga sa mga clients, dahil sa construction, gusto nila isang bilihan lang or bibili sila doon sa kumpleto na. So kami nakukumpleto talaga namin, pinilit ko talaga mag-provide ng mahahabang trucks or marami yung mga services namin. Meron kami maliliit na trucks, meron kami mahahaba para dun sa mga mabibigat na pangailangan ng mga kliyente namin. Ginawan ko talaga ng paraan yan para lahat may i-provide sa pangailangan ng mga customer namin. So, ganun dapat tayo mag-isip.
Hindi pwedeng sila yung nag-adjust sa atin. Dapat tayo mag-adjust sa mga customers natin kung gusto natin bumilis ang pag-asenso ng negosyo natin. Ayun. So, kung makikita nyo, may mga strategiya akong ginawa. Hindi lang hindi lang itinayo ang negosyo, kailangan pinag-aaralan yan, ini-innovate natin at tayo mismo ng mga may-ari, nagtayo ng negosyo, ay mag-aral din tayo kung paano natin mapabilis yung pag-asenso ng negosyo na itinayo natin. Sa susunod, ibang negosyo naman, yung gagawin ko ng videos o pag-uusapan natin, isasalaysay ko. Mayroon ako mga bagong tinatayong negosyo, pero ganito rin ang gagawin ko niyan. At hindi rin malayo mangyayari na magawa ko rin mga multi-million company. Actually, yung kasunod nung MFR, isa na rin, yung Saraya Motors Incorporated, isa na rin multi-million company ngayon. At meron akong mga bagong itinayong negosyo pa na soon to be. At sigurado yan na mapapa-asenso ko yan. Magagawa ko rin multi-million company yung mga yan dahil sa ginagawa kong mga strategiya. So, ayun, sana natuto kayo at sana maka-inspire ako ng marami ating kababayan para magsimulang magnegosyo. Magandang gabi.